Dominant Protector. Credit to the author. 4,661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hehe, actually, kung hindi dahil sa biglaang pagsulpot ng matandang sekta ng West Mountain, magpapapino sana ako ng isang batch ng elixir para sa bodyguard agency. Sa kasamaang palad, bigla itong nangyari at wala na akong ibang choice. This time, makakabawi na ako para sa iyo, kaya huwag kang mag-aksaya ng oras. Ang gintong elixir na ito ng yin condensation. Mabilis na tinanggap ito para sa iyo. Nakanaiting sabi ni Terence. Wala nang masabi pa si Wenhan. Tumango siya at sinabing, kung ganoon, hindi ako tatayo sa seremonya kasama mo, Kuya Ford. Kanina pa dapat ganito. Ngumiti si Terence. Sa kanyang mga mata, si Wenhan ay isa sa kanyang sarili, tulad ng kanyang mahirap na kapatid. Hindi siya naging maramaw sa sarili niyang mga tao, at magiging mahusay kung ang Golden Core ay makakatulong sa kanya na makamit ang isang bagay na mabuti. Speaking of which, nahihiya ako. Simula nang magkakilala tayo, lagi na akong may utang na loob sa iyo, Kuya Ford. Kung gusto mong may utang na loob ako sa iyo, hindi pa rin sapat iyon kahit ipagbili ko pa ang buhay ko sa iyo. Parang alipin lang ang kaya kong magtrabaho para sa iyo. Kalahating biro na sabi ni Wenhan. Bakit ka nagtatrabaho para sa akin sa halip na maging ang batang master ng ahensya ng bodyguard? Kuya Wenhan, huwag kalimutan na mayroon pa akong 30% ng share sa Kaizen Bodyguard Agency. Ang pagtulong sa iyo ay pagtulong sa aking sarili. Ito ay tinatawag na isang pangmatagalang pamumuhunan, hindi isang pabor. Tumawa si Terence, hindi gaanong iniisip iyon. Hehe, kung lahat ng businessman sa mundo ay mamumuhunan gaya mo Kuya Ford, malamang habang buhay na silang mabuhay sa ere. Hindi na nila mababawi ang puhunan nila. Ngumiti si Wenhan at umiling. Pagkatapos, tiningnan niya ang Golden Core sa kanyang kamay at nasa sabik na sinabi, sa totoo lang, kapatid na Ford, itong Golden Core mo ay talagang isang napapanahong tulong. Ang aking ama at ako ay humihiling sa paligid para sa Golden Core ng Nascent Soul sa loob ng kalahating taon, ngunit sa kasamaang palad, walang stock sa South Continent. Nalutas mo ang aking agarang pangangailangan. Sige, bilasan mo at hubugin mo ang namumuong kaluluwa mo. Pagkatapos, makukuha mo na ang anak ng hari ng barko. Hinihintay kong dumalo sa kasal mo. Tumawa si Terence. Huwag kang mag-alala, Kuya Ford, ang iyong mga salita ngayon ay maituturing na gumising sa akin. Dahil naranasan ko ito, dapat kong hawakan ito ng mahigpit. Siguradong hindi ko hahayaang pagsisihan ito habang buhay, biglang nag-init muli ang mga mata ni Wenhan, at mas naging determinado siya kaysa dati. Ito si Kuya Wenhan na kilala ko. Tumango si Terence bilang papuri at tumawa, huwag kalimutang padalhan ako ng imbitasyon pagdating ng panahon. Susugod ako kahit gaano pa ito kalayo. Gusto kong makita kung paano nakakahiya ang anak na babae ng hari ng barko na maakit ka. Ito. Ibinaba ni Wenhan ang kanyang ulo at hinimas ang kanyang mga kamay. Medyo napahiya siya. Actually, nandito rin siya this time. Kuya Ford, kung gusto mo talaga siyang makita, makikita mo na siya sa loob ng 2 araw. Ano? Hindi ko siya nakita. Ngayon lang ba siya nakaupo? Napakurap si Terence. Kanina lang niya pinapansin si Wenhan, kaya hindi niya napansin ang mga tao sa paligid niya. Well, pumunta ako dito sa pagkakataong ito para magkaroon ng mas maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya. Siya ay halo-halong sa South Continent Diplomatic Mission, ngunit sa pagkakataong ito ay isang lihim na pagbisita, kaya kakaunti ang nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan. Tumawa ng mapait si Wenhan. Oh. Tapos kailangan ko talagang humanap ng chance para makilala siya. Tumawa si Terence habang tinitignan ang nahihiyang mukha ni Wenhan. Kuya Wenhan, medyo malapit ka na sa kanya. Magkasama na kayo. Not bad? Not bad. Kuya Ford, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi pa nga tayo nagsisimulang mag-date. We're only working together this time because our Kaizen Bodyguard Agency is cooperating with her family's treasure ship transportation company.
Muling namula ang mukha ni Wenhan. Anong klaseng pagtutulungan? Tanong ni Terence, nagulat. Ang South Continent Escort Agency Alliance ay may malaking batch ng mga kalakal na ihahatid sa West Island. Ito ang dating negosyo ng 4 na SIS Escort Agency, ngunit ngayon ito ay ang aming Kaizen Escort Agency. Hindi lamang ang West Island, ngunit ang lahat ng mga serbisyo ng escort na nauugnay sa iba pang Sky-class na isla ay magiging responsibilidad namin mula ngayon. Paliwanag ni Wenhan. This is not bad. Kung maaagaw natin ang negosyong ito, siguradong reborn ang bodyguard agency. Lumiwanag ang mga mata ni Terence. Isang escort agency na limitado lamang sa South Continent area at isang escort agency na nakalat sa 5 malalaking isla ng Tianjia ay nasa 2 magkaibang antas. Kapag matagumpay na natutunaw ng Kaizen Escort Agency ang mga serbisyong pangmalayo ang paglalakbay na ito, tiyak na tataas ang kanilang lakas ng mabilis. Tiyak na hindi nila magagawang makipagkompetensya sa iba pang mga ahensya ng escort na limitado sa lugar ng dagat ng Timog Kontinente. Oo, pareho naming iniisip ng tatay ko na ang negosyong ito ang pinakamahalaga, at hindi kami pwedeng magkamali. Kaya lang wala kaming treasure ship, at imposibleng maglakbay kami ng napakalayo sakay ng ordinaryong barko. Kaya naman napagdesisyonan naming makipagtulungan sa Treasure Ship Transportation Company. Nakilala ko rin siya dahil dito. Biglang lumitaw ang isang nakakalokong ngiti sa mukha ni Wenhan Chi. Hindi napigilan ni Terence ang tumawa. Si Wenhan ay dating isang gwapong young master, ngunit ngayon siya ay naging isang hanggal, infatuated na lalaki dahil sa isang babae. Ang salitang pag-ibig ay talagang misteryoso. Sige, Kuya Wenhan, itigil mo na ang pagiging infatuated mo. Nagiging goosebumps na ako. Umiling si Terence, hindi makapagsalita. Same to you. Kuya Ford, hindi ba't sinasaktan ka rin ng mga utang sa pag-ibig? Ngayon ay tunay na tayong magkapatid. Tumawa si Wenhan. I'm not as infatuated as you are. Terence curled his lips and changed the topic. Nga pala, kumusta ang sitwasyon sa South Continent? May ginawa bang aksyon ng Spirit Beast Clan? Nagsimula na silang gumawa ng aksyon. Ang mga dagat, lungsod, at pantalan na pinakamalapit sa Southern Island ay kinuha na ng mga eksperto ng Spirit Beast Clan. Bagamat pinapanatili lamang nila ang kaayusan sa ngayon at hindi pa nagsisimulang mangolekta ng mga bayarin, alam ng lahat na ito ay sandali na lamang. Naging mabigat ang ekspresyon ni Wenhan nang banggitin niya ito. As expected, hindi na ako makapagpigil. Tumanggaw si Terence. Sa totoo lang, napaka-unexpected na ang Spirit Beast Clan ay natagalan bago kumilos. Sa ambisyosong saloobin ng Ibong Vermilion, hindi maiiwasang makuha nito ang mga kamay nito sa nakapalibot na lugar ng dagat ng South Continent. Walang makakapigil dito, maliban kung nagsimula sila ng digmaan sa angkan ng espiritong hayop. Lahat ito ay salamat sa paalala ni Kuya Ford kanina. Kung hindi, ang ating Kaizen Bodyguard Agency ay magdusa ng malaking kawalan. Alam mo ba na ang Holy Wind Escort Agency ay bumagsak? Dahil sa kanilang mass-weighing fleet, sila ay pinatay on the spot ng Masters of the Spirit Beast Clan. Pagkatapos noon, ang Holy Wind Escort Agency ay nawasak na ang anumang kahihinatnan ng barko. Ngayon ay maaari silang humawak ng isang barko. Nang pag-provoke sa Spirit Beast Clan kung hindi tayo naghanda ng maaga, natatakot ako na ang ating Kaizen Escort Agency ay matarget. Sabi ni Wenhan. Divine Wind Escort. Nag-isip sandali si Terence bago naalala na isa ito sa 5 malalaking escort agencies, at isa itong lumang mayamang pamilya tulad ng Four Seas Escort Agency. 4,662. Ang Divine Wind Escort Agency ay may mas malalim na foundation kaysa sa Kaizen Escort Agency. Hindi nila inasahan na sila ang unang malas. Dahil ang angkan ng espiritu ng hayop ay kumilos na, ano ang mga reaksyon ng mga puwersa sa paligid? Galit ako, pero wala akong lakas ng loob na magsabi ng kahit ano. At least sa South Continent area, lahat ng pinagsama-samang mga ito ay hindi pa sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng Spirit Beast Clan. Siyempre, hindi man lang ako nangangahas na umutot. Walang magawang ngumiti si Wenhan at sinabing,
Okay lang sa ngayon, pero natatakot ako na ang Spirit Beast Clan ay magiging mas agresibo sa hinaharap. Kaya, lumabas ako sa pagkakataong ito na may isa pang misyon, na makipag-usap sa mga nakatataas sa West Island at makita kung ano ang saloobin ng West Island. Pagkatapos nito, susubukan ng iba pang puwersa ang kanilang makakaya upang makipag-ugnayan sa kanila. Magiging mahusay kung ang mga puwersa ng tao ay maaaring magsanib puwersa upang pigilan ang angkan ng espiritong hayop. Sa puntong ito, nag-flash sa isip ni Terence ang imahe ng Green Dragon, lalo na ang ugali na ipinakita niya sa party, at ang mga salitang sinabi niya sa kanya. Nalilito siya kanina, pero ngayon naiintindihan na niya. Ang intensyon ng Green Dragon ay malamang na pareho sa when Hans pareho silang gumagawa ng parehong bagay, kaya lang magkaiba sila ng panig. Ang espiritu ng hayop na clan ay orihinal na nakahiwalay sa mundo. Bagamat sila ay gumawa ng unang hakbang sa ilalim ng utos ng Vermilion Bird, ang Vermilion Bird ay hindi isang tanga. Hindi naman siya ganoon katanga para isipin na kaya niyang gawing kaaway ang buong mundo. Sa bawat oras na ang angkan ng espiritu ng hayop ay humakbang pasulong, kailangan nilang maingat na obserbahan ang reaksyon ng mga puwersa ng tao. Kung kinubkob sila ng mga puwersa ng tao bago sila magkaroon ng sapat na lakas, kahit ang angkan ng espiritong hayop ay hindi kayang magdusa. Sa kasong ito, ang bagong Asher Dragon, na napromote ng Vermilion Bird, ang naging pinakamahusay na pagpipilian upang harapin ang mga puwersa ng tao. Dumating siya sa piging ng kaarawan ng West Island hindi lamang para magpahayag ng mabuting kalooban, kundi para magkaroon din ng kaparehong kaisipan gaya ni Wenhan. Nais niyang samantalahin ang pagkakataong alamin ang mga pananaw ng mga nakatataas sa West Island sa sitwasyon sa South Continent. Hindi lang ang West Island, ang North Island at ang iba pang mga isla ng Sky Class ang lahat ng taong kailangang harapin ng Green Dragon. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti hindi nakakagulat na kinakausap siya ng Green Dragon. Gayunpaman, may nakalimutan si Terence. Ang Asher Dragon ay may misyon na harapin ang puwersa ng tao, at talagang naghahanap siya ng pagkakataong bisitahin ang North Island, ngunit hindi iyon dahilan para kausapin siya ng Asher Dragon. Hindi bababasa, ito ay malayo sa sapat. Si Terence ay isa lamang espesyal na sugo mula sa North Island, kung tutuusin. Hindi siya maikukumpara sa isang nangungunang elder tulad ni Asher Dragon. Kung gustong bisitahin ni Asher Dragon ang North Island, bakit niya hahanapin si Terence? Hindi ba mas mabuting hanapin ang Travis? Ang North Island, West Island, South Continent, at maging ang gitnang isla maging si Terence mismo ay hindi alam na may koneksyon siya sa mga lugar na ito. Siya ay isang maliit na figure, ngunit kung gusto niyang gampanan ang kanyang papel, maaari siyang maging isang mahalagang punto na maaaring ilipat ang buong kontinente ng Timog. Dahil dito nangyari ang eksena sa birthday party wala man lang karapatan si Terence na pumasok sa kanyang mga mata kung hindi, huwag na lang makipag-usap sa kanya. Ang isang behemoth na tulad ng Spirit Beast Clan ay hindi isang bagay na kayang labanan ng isang maliit na puwersa tulad ng katubigan ng South Continent. To be honest, ang huling resulta ng katubigan ng South Continent ay walang kinalaman sa mga lokal na puwersa. Ang lahat ay depende sa kung ang Spirit Beast Clan at ang puwersa ng tao ng iba pang Sky Class na isla ay kalaunan ay bubuo ng ilang uri ng tacit na pag-unawa. Ungol ni Terence. Tama, sa tingin ko rin. Kaya nga gusto kong gumawa ng paraan para makipag-ugnayan sa mga nakatataas sa mga islang ito. Hindi ko inaasahan na magbibigay sila ng anumang uri ng tulong, ngunit hindi bababa sa kailangan kong malaman muna ang kanilang saloobin. Sa ganitong paraan, maaari akong maging handa ng maaga. Tumanggaw si Wenhan. Oo, iyon lang ang magagawa natin sa ngayon. Kung mayroong anumang bagay sa hinaharap, tandaan na ipaalam sa akin. Hindi ko masasabing sigurado, ngunit mayroon akong ilang mga koneksyon sa mga isla ng Sky Class baka may maitutulong ako, sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Sige, tatandaan ko yan. Tuwang-tuwa si Wenhan. Pagkatapos noon ay nag-usap pa ang dalawa. Si Wenhan ay mayroong golden core at hindi na makapaghintay na bumalik at makalusot. Si Terence, sa kabilang banda, ay kailangang ayusin ang kanyang kalagayan at pagsamahin ang kanyang lakas para sa paglilitis. Ang maikling liham ni Nika ay ganap na napawi ang lahat ng pagdududa sa puso ni Terence.
Ang pagsubok na ito ay may kaugnayan sa habambuhay na kaligayahan ni Nika. Hindi niya kayang mawala ito. Mahigpit ang oras, at 2 araw na lang ang natitira sa kanya, ngunit nagpa siya si Terence na pumunta sa hiwalay na pagsasanay. Hindi siya umaasa para sa anumang nakakagulat na tagumpay, ngunit nais niyang makabisado man lang ang kanyang lakas. Nadama ni Terence na ang pagsubok na ito ay hindi magiging ganoon kadali, at ito ay magiging isang mahirap na labanan. Habang si Terence ay nakahiwalay, sina Linden at Harry, na nananatili rin sa tirahan ng sugo, ay nakatanggap ng hindi inaasahang panauhin. Kumatok sa kanilang pintuan ang isang medyo may edad na lalaki na may puting mukha at walang balbas. Sa unang tingin, ang lalaking ito ay mukhang napaka-ordinaryo, kabilang sa uri ng tao na mahirap hanapin sa karamihan. Kung sasabihin ng isang tao kung anong mga espesyal na katangian ang taglay ng lalaking ito, maaari lamang na ang mga mata ng lalaking ito ay maliit at maliwanag, na nagpapaalam sa mga tao na siya ay isang matalinong negosyante sa unang tingin. Ako si Jeffrey, ang manager ng Central Chamber of Commerce's West Island Branch. Pagbati, espesyal na sugo shoe. Sa sandaling magkita sila, ang taong ito ay yumuko kay Lindan. Ito ay ang karaniwang superior subordinate etiquette, at ang kanyang poster ay napakababa. Sige, pwede ka nang pumasok. Nagkatinginan sina Linden at Harry bago siya pinapasok sa silid. Karamihan sa mga tao sa gitnang kamara ng komersyo ay hindi alam ang tungkol sa pagkakaroon ng sentral, ngunit sa antas ng tagapamahala ng sangay, dapat silang maging katulad ng tsunami ng SI ng North Island, isang panloob na miyembro na hinihigop ng sentral. May kailangan ka ba? Patuloy na pinalaki ni Linden si Jeffrey, na dumating ng hindi imbatado. Wala pa siyang natatanggap na order o balita ng maaga, kaya medyo natarante siya sa pagbisita ng tindera ng branch ng Western Island. Hindi kaya narinig lang niya ang balita at bumisita. Hindi ito imposible. Bagaman ang posisyon ng manager ng sangay ay tila kahanga-hanga, ang kanyang posisyon sa gitna ay mas mababa kaysa kay Linden, ang espesyal na sugo ng North Island. Napaka-normal para sa kanya na makahanap ng pagkakataon na magpahayag ng mabuting kalooban. Envoy Shu, nakatanggap ako ng lihim na utos mula sa mga nakatataas kahapon para makipagtulungan sa inyong dalawa at kumilos bilang inyong logistical support. Magalang na sabi ni Jeffrey. Suporta sa logistic. Sabay na lumiwanag ang mga mata ni Linden at Harry. Ano ang maitutulong mo? Isang tableta o isang banal na sandata? Hehe, magbibiruan kayong dalawa. Bagamat kasali rin ang ating Central Chamber of Commerce sa mga bagay na ito, hindi ito ang pangunahing produkto, at maaaring hindi ito epektibo sa maikling panahon. Huminto si Jeffrey at ngumiti ng misteryoso. Nagdala ako ng ilang high-tech na materyales sa pagkakataong ito. Dapat ay may pakinabang sila. 4,663. Oh! Dali, ilabas mo at tingnan ko. Napukaw ang interes ni Linden at Harry. Bahagyang ngumiti si Jeffrey at bahagyang ipinalakpak ang kanyang mga kamay. 2 alipin ang pumasok sa ingay ng pinto. May dala silang malaking dibdib na kalahating taas ng isang tao at tila nahihirapan. Hindi na makapaghintay si Harry na buksan ang kahon. Nakahinga siya ng maluwag nang makita ang nasa loob, F***sake. Di ba laser cannon ito? May AI armor pa nga. Kahit na sa secular na mundo, ang dalawang bagay na ito ay napakabihirang. Hindi sila makuha ng mga ordinaryong tao, lalo pa sa Sky-class island na ito. Ang sentro ay talagang kahanga-hanga, upang makuha ang dalawang bagay na ito. Ang dalawang bagay na ito ay dapat makatulong sa iyo. I wish this brother kang success. Nakangiti si Jeffrey habang nagpupuri. Ha, sigurado yan. Sa gamit na ito, wala akong kinakatakutan. Hindi mapigilan ni Harry na matuwa. Kaya niyang bawiin ang kawalan niya ng lakas gamit ang kagamitan. Gamit ang laser cannon at smart armor sa kanyang mga kamay, hindi siya matatakot kahit naharapin niya si Terence. Si Linden naman ay natarante sa excitement ni Harry. Pinag-aralan niya ang laser cannon at ang smart armor, ano ang mali? Ganun ba talaga kaganda ang bagay na ito? Bilang miyembro ng center, nakakita siya ng maraming teknolohikal na produkto mula sa secular na mundo.
Gayunpaman, ang impresyon na ibinigay sa kanya ng mga bagay na iyon ay walang iba kundi bago. Ang mga ito ay medyo maginhawa upang gamitin, ngunit ito ay ganap na walang kaparerekan upang sabihin na sila ay makapangyarihan, lalo na ang mga tinatawag na high-tech na armas. Kung susumayin, maaari silang buod sa apat na salita, marangya ngunit walang silbi. Ito ay pakinggan, ngunit iyon ay limitado lamang sa saklaw ng mga ordinaryong tao. Sapat na mahirap na makitungo sa mga eksperto sa pagtatatag ng foundation, pabayaan ang yugto ng nascent soul, na mas mataas sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Ano ang magagamit ng dalawang bagay na ito sa pagsubok sa West Island? Young Master Shu, huwag maliitin ang mga high-tech na sandata ng secular na mundo, lalo na ang laser cannon at ang smart armor. Ang kapangyarihan at epekto ay talagang hindi maisip ng hindi nakikita ng iyong sariling mga mata. Nagningning ang mga mata ni Harry habang nakatingin sa dalawang kagamitan. Ipinadala sila sa kanya sa oras na ito. Para bang ginawa ang mga ito para sa kanya. Hindi ka naman nag-e-exaggerate, di ba? Nag-aalinlangan pa rin si Lindan. Hehe, Young Master Shu, hindi mo alam ito. Maraming tao sa secular na mundo ang nagsasabi na ang pagkumpleto ng Heaven Class ay isang land atomic bomb, pero kalokohan lang yan. Sa karamihan, nakakasira at nakakatakot lang. At ang laser cannon na ito ay isang super high-tech na sandata na bihira sa karaniwang mundo. Nascent soul Terrence lang. Kumpiyansa na sabi ni Harry. Talaga. Namilog ang mga talukap ni Linden nang marinig niya ito. Kung ang isang Xuansheng stage expert ay maaring mapasok ng isang kanyan, hindi ba ito ay isang super killer weapon? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang item na ito ay nagkakahalaga ng maraming. Ang mga nakatataas ay talagang naglagay ng maraming pera para sa pagsubok sa West Island na ito. Talagang totoo. Young Master Shu, huwag mong isipin na ang pinakamakapangyarihang sandata sa secular na mundo ay ang bombang nuclear. Ang bagay na iyon ay sapat lamang na makapangyarihan para pumatay ng mga ordinaryong tao. Bagamat hindi ito makayanan ng mga ordinaryong magsasaka, malamang na wala itong silbi laban sa mga eksperto sa antas ng orihinal na yugto ng sanggol. Ngunit iba ang laser cannon na ito. Dinilaan ni Harry ang kanyang tuyong labi at tuwang-tuwang sinabi, ang laser cannon ay hindi isang sandata ng malawakang pagsira tulad ng atomic bomb. Sa halip, ang lahat ng kapangyarihan nito ay puro sa isang lugar. Ang nakakatakot na penetrative power at lethality ng laser cannon ay hindi maisip. Kaya ng mundo. Imposible iyan. Ang tunay na mga top tier na masters ay hindi tulad ng maiisip mo. Gaano man kalakas ang mga teknolohikal na armas, sila ay isang tumpok lamang ng scrap metal sa kanilang harapan. Kung hindi, sila ay hindi magagapi sa secular na mundo. Ngumisi si Lindan. Hindi siya kailanman naging interesado sa tinatawag na teknolohiya ng pangkaraniwang mundo para maging mas tumpak, minamaliit niya ang karaniwang mundo. Dagdag pa, ang kanyang pag-unawa sa malakas ay higit pa sa isang mahinang kalahating asno tulad ni Harry. Kahit na ang pinakamalakas na practitioner ay hindi ma-block ang isang maliit na laser cannon. Kalokohan. Oo, tama si Young Master Shu. Ngunit ang pinsala ng isang laser cannon ay hindi maaaring maliitin. Masisiguro kung higit pa sa sapat ang pakikitungo kay Terrence. Ngumiti si Harry nang may paghingi ng tawad. Well, that sounds interesting. Pero ano ang land-based atomic bomb? Ano iyon? Biglang tanong ni Lindan. Isa ito sa pinakamakapangyarihang sandata sa karaniwang mundo. Hindi ko maipaliwanag ito sa ilang salita. Sa madaling salita, kung ang West Island ay tinamaan ng isang heavyweight na nuclear bomb, malamang na mawala ang West Island sa teritoryo ng Sky-class island. Paliwanag ni Harry matapos itong isipin. Ganyan ba kagaling? Nagulat si Linden at hindi makapaniwalang nagsabi, ang West Island ay may lahat ng uri ng super defense array. Kapag na-activate na silang lahat, kahit na ang mga big shot sa simula ng bundok ay wala nang magagawa. Niloloko mo ba ako? Hehe, gumagawa lang ako ng analogy. Kung ang kanlurang bahagi ng isla ay walang defensive array at pawang mga ordinaryong tao, malamang na isang atomic bomb ang sisira sa kanila kahit hindi sila lumubog.
Kaya naman nakakatakot ang bagay na ito sa secular na mundo. Paliwanag ni Harry. Oh, talaga. Hindi yan simple. Hindi ko inasahan na ang secular na mundo ay may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Tumanggaw si Lindan. Hehe, mukhang napakaalam nitong si Kuya Kang sa mga bagay na ito. Nabuksan mo talaga ang aking mga mata. Sa gilid, tumawa rin si Jeffrey. Nako, galing siya sa secular na mundo. Kakaiba kung hindi niya alam ang tungkol dito. Kinagat ni Linden ang kanyang mga labi at sinabi. Oh, I'm sorry. No wonder familiar si Kuya Kang sa mga laser cannon at smart armors. Mas alam mo dapat kesa sa akin, kaya hindi na kita ipakilala sa kanila kung sakaling magpakita ka sa harap ng expert. Sa totoo lang, hindi ko rin talaga maintindihan ang bagay na ito. Buti na lang may nakilala akong matalinong tulad mo, Kuya Kang. Nakahinga ng maluwag na sabi ni Jeffrey. No problem. Wala ba tayong instruction manual dito? Anyway, may oras pa naman bago magsimula ang trial. Pag-aaralan ko lang saglit. Bahala na, haha. Napangiti si Harry nang may pagmamalaki. Hindi na siya makapaghintay na simulan ang kalikot dito. Ito ang kanyang kabisera at suporta laban kay Terence. Kung makukuha niya o hindi si Nika sa isang hakbang ay depende sa bagay na ito. 2 araw ang lumipas sa isang iglap. Bagamat ang mga Masters from all the Sky Class Islands ay nagtipon-tipon sa West Island, walang kasing daming hindi pamilyar na mukha gaya ng inaasahan, dahil karamihan sa kanila ay nag-aayos ng kanilang mga kondisyon at gumagawa ng mga huling paghahanda para sa paparating na pagsubok. 4,664. Maaga sa umaga, ang mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagtipon sa plaza ng Isla Masters Palace. Bagamat walang partikular na dibisyon ng mga lugar, lahat ay sinasadyang hinati ang kanilang mga sarili sa ilang mga lugar, tulad ng birthday banquet noon. Ang mga magsasaka mula sa bawat lugar ay nagtipon sa isang lugar. Nang dumating si Terence, kasama sina Jenny at Natalie, sa plaza, nagsimula na ang pagpaparehistro para sa pagsusulit. Ang pamamaraan ay simple, kinailangan lamang ng lahat na lagdaan ang kanilang mga pangalan sa listahan ng pagsubok. Hanggat hindi sila lumampas sa lakas ng orihinal na yugto ng sanggol, halos walang ibang mga kinakailangan. Masasabing ito ang pinaka-nakaka-relax na kondisyon na naranasan ng pagsubok. Siyempre, mayroon pa ring pinakamababang pangangailangan para sa lakas ng isang tao para makasali sa pagsubok. Ang isa ay kailangang maging isang dalubhasa sa yugto ng gininto angkor. Kung hindi, kahit na pumunta sila sa mga sinaunang guho ng larangan ng digmaan, itatapon lamang nila ang kanilang buhay at ito ay magiging walang kabuluhan. Tumingin si Terence sa entablado at nadismaya nang makitang wala rito sina Nika at Ning Shandling, ang Lord of the West Island. Ang taong namamahala sa pagsusulit ay ang Vice-Panginoon, si Divina. Yung mga below the original infant stage lang ang pwedeng sumali sa trial. Walang kwenta kung itago mo ang iyong lakas at subukang ipasa ang trial. Dahil hindi natin ito hinuhusgahan, kundi sa pamamagitan ng special transportation spell. Napakakakaiba ng spell na ito, tanging ang mga nasa ibaba ng original infant stage lang ang madadala. Kung ang lakas mo ay higit pa dyan, hindi mo na kailangang sayangin ang iyong oras at subukang maiwasan ang kahihiyan. Tumingin si Divina sa mataong tao sa pagpaparehistro at walang pakialam na sinabi. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ilang tao sa karamihan ang lumabas dahil sa kahihiyan. Baka wala sila dito para ipaglaban si Nika. Malamang na gusto lang nilang pumunta sa mga sinaunang guho ng larangan ng digmaan. Kung tutuusin, hindi lamang naroon ang lahat ng uri ng likas na kayamanan, ngunit kung sila ay papalarin, maaari pa silang makakuha ng mga sinaunang mana. Kahit na ang isang Xuansheng Stage Master ay magseselos. Napangiti si Terence sa nakita talagang lahat ng uri ng tao sa harap ng malaking kita. Nilinggan niya sina Jenny at Natalie at may sinabi bago pumigla sa mga tao para magpalista. Kuya Ford. May tumapik sa balikat ni Terence habang pinipirmahan niya ang mga papeles. Si Wenhan iyon. Nandito ka na.
Lumingon si Terence para batiin siya at napansin na may isang batang babae na nakatayo sa tabi ni Wenhan. Tiningnan niya ang awkward na ekspresyon ni Wenhan at agad na naunawaan na ang babaeng ito ay syota ni Wenhan, ang anak ng hari ng barko. Agad na napukaw ang interes ni Terence. Hindi niya maiwasang mapatingin ulit sa dalaga. Nakasuot siya ng pangkaraniwan at hindi namumukod tangi sa karamihan. Kahit na ang kanyang hitsura ay maaari lamang ituring na ordinaryo. Sa pangkalahatan, binigyan niya ang mga tao ng pakiramdam na siya ay isang napaka-ordinaryong babae. Walang kakaiba sa kanya. Nang ikumpara siya sa Natalie, Nika, at Jenny, wala talagang paghahambing. Gayunpaman, mabilis na napansin ni Terence ang isang kakaiba. Maliit man ang kapintasan ay hindi pa rin ito nakaligtas sa kanyang mga mata. Nakadisguise ang itsura ng tao. Karamihan sa mga tao ay hindi masasabi, ngunit si Terence ay hindi lamang tumingin sa hitsura, mas binibigyang pansin niya ang aura. Ang hitsura ay madaling pekain sa mga araw na ito, ngunit ang aura ay mahirap baguhin. Kahit papaano ay iba ang aura ng babaeng ito sa normal nitong hitsura, at masasabi niyang nagbago na ito ng hitsura. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Mas mapanganib para sa mga babaeng magsasaka na maglakbay sa labas kaysa sa mga lalaking magsasaka, hindi pa banggitin na siya ay anak na babae ng hari ng barko. Sa pagkakataong ito ay isang sikretong misyon, kaya normal na sa kanya ang pagbabago ng kanyang hitsura. Hello, ako si Terence, kaibigan ni Kuya Wenhan. Tiningnan ni Terence si Wenhan ng masama at nagpakilala. Ako si Eliza Sia. Sikat na sikat ka sa South Continent Sea. Laging sinasabi ni Wenhan na good brothers kayong dalawa. Sa wakas nakita na rin kita sa personal ngayon. Tumango ang babae na may tipid ng ngiti. Hehe, napahiya ako sa harap ni Miss Sia. Tinaasan ni Terence ng kilay si Wenhan. Naisip niya na ang anak ng hari ng barko ay masyadong mataas at makapangyarihan para malapitan matapos marinig kung gaano siya kababa. Ngayong sobrang close na nila, parang malapit na silang makadalo sa kasal. Ngayon lang muling nasuri ni Terence si Wenhan. Napagtanto niyang iba ang aura ng lalaking ito. Matagumpay niyang nabuo ang kanyang nascent soul at ngayon ay isang true blue nascent soul beginner. No wonder sobrang confident niya. Ahem, by the way, Kuya Ford, mag-isa ka bang nag-sign up this time? Napahiya si Wenhan sa titig ni Terence. Natatakot siyang masabi ni Terence ang isang bagay na hindi niya dapat sabihin. Kung tutuusin, hindi pa malinaw ang relasyon nila ni Eliza. Mabilis niyang iniba ang topic. Tama. Hindi ako lumalabas na parang kayo. Sa pagtingin sa iyong poster dapat kang magparehistro para lumahok, tama ba? Mapaglarong ngumiti si Terence. Gusto ni Natalie at Jenny na sumama sa kanya, ngunit ang pagsubok sa Western Island ay puno ng panganib, at hindi niya masiguro ang kanilang kaligtasan, kaya hinikayat niya silang manatili. Pagkatapos ng lahat, hindi ito katuwaan sa pagkakataong ito, at para sa panghabang buhay na kaligayahan ni Nika, hindi niya kayang magkamali. Nagkatinginan sina Wenhan at Eliza. Nang magtama ang kanilang mga mata ay mabilis silang naghiwalay. Namula si Eliza at ibinaba ang kanyang ulo, habang mabilis na sinabi ni Wenhan. Nakikilahok kami para sa mga kayamanan, hindi para makipagkompetensya sa iyo para sa prinsesa ng West Island. Mangyaring huwag intindihin. Alam ko, kaya sinabi kong lagi kayong magkasamang lumalabas. Ang mga salita ni Terence ay lalong nagpapula sa mukha ni Wenhan at Eliza. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at walang sinabi. Paminsan-minsan ay nagkatinginan sila, ngunit agad silang umiwas nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Sinadya niya itong sinabi para sa epektong ito kailangang mayroong isang layer ng papel sa pagitan ng mga lalaki at babae sa isang tiyak na antas. Sumabay siya sa agos upang hindi mag-aksaya ng maraming oras si Wenhan sa pag-iisip ng mga bagay-bagay. Habang nagsasalita siya, naisulat na ni Terence ang kanyang pangalan sa rehistro. Iniskan niya ang listahan at nakita niya ang dalawang pamilyar na pangalan Linden at Harry. Hey! As expected, parang multo na hindi aalis. Malamig na ngumiti si Terence.
Napansin niya ito mula sa handaan. Ang dalawang ito ay tila sinusubukang sirain ang kanyang pangalan, lalo na upang sirain ang kanyang relasyon kay Nika. Hindi niya alam kung ano ang pinaplano nila. Gusto ba talaga nilang maging asawa ni Nika? Ang isa ay hindi isang lalaki, at ang isa ay isang kontrabida lamang na walang magawa kundi ang sirain ang mga bagay. Paano makikipagkumpetensya ang 2 taong ito para kay Nika? Siguradong nagbibiro ka. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang lahat sa kanilang pagpaparehistro. Ibinuko ni Divina na nakatayo sa entablado ang kanyang bibig at sinabing, "Sige, ipapaliwanag ko na ngayon ang mga bagay na dapat tandaan sa pagsubok sa Western Island na ito. Sana ay makinig ng mabuti ang lahat dahil ito ay hindi lamang nauugnay sa kung maaari kang manalo o hindi, kundi pati na rin direktang nauugnay sa iyong buhay. Nandito ako para seryosong paalalahanan ang lahat na ang pagsubok sa Western Island ay lubhang mapanganib." 4,665. Nang matapos siyang magsalita ay tumahimik ang buong lugar. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Divina. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa kanilang buhay, hindi sila nang ahas na pabayaan ang kanilang pagbabantay. Ang mga tuntunin ng pagsubok na ito sa pamamagitan ng apoy ay walang mga panuntunan. Walang limitasyon sa bilang ng mga kalahok, at walang limitasyon sa oras. Maaari kang magpasya kung kailan o kailan kukuha ng pagsubok. Sabi ni Divina. Nagkagulo ang buong lugar. Para sa mga nasa antas ng orihinal na yugto ng sanggol, lahat ng naruroon ay lumahok sa hindi mabilang na mga pagsubok, malaki at maliit. Ang bawat pagsubok ay magkakaroon ng sarili nitong mga patakaran. Ang iba ay kakaiba, ang iba ay komplikado. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng pagsubok ng walang anumang mga patakaran tulad ng sinabi ni Divina. Pagkatapos pakinggan ito, ang mga matatalinong magsasaka ay sabik na subukan. Isa-isa silang nagsimulang gumawa ng lahat ng uri ng kalkulasyon. Dahil walang mga patakaran, mayroong maraming puwang para sa operasyon. Kung hindi sila nagplano ng mabuti, hindi lamang sila makakakuha ng nangungunang pwesto, ngunit maaari pa silang magdusa ng malaking kawalan. Gayunpaman, mukhang seryoso ang isang maliit na grupo ng mga tao, kabilang si Terence. Parang may kalayaan ng walang mga panuntunan, ngunit ipinakita rin nito ang antas ng panganib ng pagsubok na ito. Ang maalamat na sinaunang mga guho ng larangan ng digmaan ay maaaring napakadelikado na hindi na nito pinapayagan ang anumang mga panuntunan ng tao. Survival ay ang tanging bagay doon. Matapos tanggapin ang mga ekspresyon ng lahat, nagpatuloy si Divina, sa pagsubok na ito, ay teleport ka sa West Island sa pamamagitan ng isang espesyal na teleportation array. Para sa daan pabalik, kakailanganin mo ring gamitin ang teleportation array doon. Hanggat ginagamit mo ang iyong tunay na enerhiya upang atakehin ang mata ng teleportation array, magagawa mong i-activate ito. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo na hindi mo ito magagawa, o makakaya mo. Hindi ka na makakabalik. Anong ibig mong sabihin? Nagulat ang lahat. Simple lang ang dahilan. Habang need-delay ang oras, mas kailangan ang chi para ma-activate ang teleportation array. Nasubukan na namin ito dati. Kahit na para sa isang master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage, 1 buwan ang limitasyon, dahil uubusin niyan ang lahat ng chi niya. Kung maantala pa ang oras, maiisip ang mga kahihinatnan. Walang pakialam na sabi ni Divina. Lahat ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa nang marinig nila ito. Bagamat walang mga panuntunan sa pagsubok, ang kondisyong ito ay natural na nagtakda ng limitasyon sa oras ng pagsubok, na higit sa 1 buwan, dahil ang rurok ng Nascent Soul Realm ay ang pinakamataas na lakas upang lumahok sa pagsubok sa West Island. Ang mga mas mahina ay may mas maikling panahon kaysa dito. Vice Island Master yan, parang may butas sa mga salita mo. Dahil kaya nating i-activate ang teleportation basta't mag-inject tayo ng sapat na true chi, kailangan lang nating magtulungan, di ba? May biglang nagtanong sa crowd. Hehe, napakagandang panaginip. Sa kasamaang palad, hindi ito gagana dahil 1 tao lang ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon.
Kung gusto mong i-activate ang teleportation array, kailangan mong ibuhos ang iyong Zinchi mula sa loob. Imposibleng hilingin sa iba na tulungan ka mula sa labas, o samantalahin ang pagkakataon at hintayin ang iba na i-activate ang teleportation array. Kaya, umaasa ako na ang lahat ay mananalo. Out! Hindi ka talaga makakalabas. Inilibot ni Divina ang kanyang mga mata sa karamihan at sinabi. Pagkasabi nito ay tumahimik ang buong lugar. Medyo hindi sigurado ang mukha ng lahat. Iba-iba ang time limit ng bawat isa. Kung hindi nila naiintindihan ang oras, ito ay magiging mahirap. Kung masyado silang maagang lumabas, siguradong dehado sila. Pero kung huli na silang lumabas, baka hindi na talaga sila makalabas. Mas malala pa iyon. Nasa dilema talaga sila. Kung tatanungin ko si Vice Island Master yan, dahil walang rule sa trial na ito, paano natin matutukoy ang mananalo? Ito ay may kaugnayan sa kung sino ang maaaring maging asawa ng prinsesa. Dapat may malinaw na pamantayan, kung hindi ay hindi makumbinsi ang publiko. May biglang nagtanong sa malakas na boses. Ang mga salitang ikinatuwa ng mga tao marami sa kanila ay may kaparehong kaisipan kay Harry, umaasang gamitin itong minsan sa isang siglong pagkakataon upang maabot ang langit. Napakasimple nito. Ang sino mang makakuha ng pinakamaraming makalangit na kayamanan sa pagsubok ang siyang huling magwawagi. Maigsi at to the point ang sagot ni Divina. Nang makita ang iba't ibang ekspresyon ng bawat isa, agad niyang idinagdag, syempre, ang mga kayamanan na nakuha mo ay sa iyo na lahat. Ang kanlurang bahagi ng isla ay hindi gusto ang alinman sa mga ito, kaya hindi na kailangang itago ang mga ito. Bawat isa sa kanila ay may katumbas na halaga, at sila ay mako-convert sa mga espiritual na jade sa average na presyo ng bawat Chamber of Commerce. Matapos matanggap ang sagot na ito, tumahimik ang lahat. Bagamat ang mga makalangit na kayamanan mismo ay hindi direktang makapagpahayag ng anuman, sa pagsubok na ito sa West Island na puno ng krisis, hindi nila direktang nakikita ang lakas at kakayahan ng isang tao, na kasama pa ang mga bagay tulad ng mga pagkakataon at swerte. Ito ay makatwirang gamitin ito upang sukatin. Sige. Dahil wala nang tanong, pumila na tayo at maghanda para sa teleportation. Agad na inihayag ni Divina. Sa patnubay ng mga alagad, pumila ang lahat at naghanda para pumunta sa teleportation formation. Biglang nagkagulo sa likod ng pila. Tumingin si Terence at natigilan. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa isang tao, si Harry. Gayunpaman, siya ay kumpleto sa kagamitan sa oras na ito. Hindi lang siya nakasuot ng smart armor, may bitbit din siyang laser cannon sa kanyang balikat. Mukha siyang mayabang at maharlika, parang Megatron sa Transformers. Sa kaibahan, si Linden, na naglalakad sa tabi niya, ay ganap na hindi pinansin. Ano ito? Mukha siyang fierce. Nagkatinginan ang lahat. Lahat sila ay mga katutubo ng Sky Class Island, kaya syempre hindi nila alam kung ano ang super high-tech na bagay na ito. Akala nila ito ay isang uri ng banal na sandata. Pagkatapos ng lahat, ang pagsubok sa West Island ay hindi kailanman nagsabi na ang mga armas ay ipinagbabawal. Sa sandaling ito, halos lahat ay may ekspresyon na hindi alam kung ano ito. Bagaman hindi nila alam kung ano ang eksaktong iyon, alam nila na tiyak na hindi ito dapat ipagwalang bahala batay sa kahangahangang hitsura nito. Hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting takot. Ito ang lahat ng mga kakompetensya na susunod nilang haharapin. Kung ikukumpara, medyo banayad ang mga ekspresyon ni Terence at Jenny. Maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam nilang dalawa kung ano sila. Maging si Terence ay hindi estranghero sa dalawang bagay na ito, lalo pa si Jenny na isang technological geek. Pagkatapos ng lahat, siya ay dating isang mamamatay tao, at ang mga naturang sandata ay hindi lamang kagamitan na magagamit niya sa mga misyon, kundi pati na rin ang mga banta na kailangan niya maging maingat sa pagharap. Kung paano haharapin ang mga high-tech na armas ay isa sa mga pangunahing paksang pinag-aralan niya. Natigilan si Terence sa maangas na ugali ni Harry, lalo na sa smart armor at laser cannon. Kahit na ang gitnang Chamber of Commerce ay nagdulot na ng teknolohikal na boom sa Sky Class Island, hindi niya pinangarap na makakatagpo siya ng ganitong sitwasyon sa West Island.
Isang advanced na practitioner laban sa isang super high-tech na armas. Anong klaseng labanan ito? Terrence bro, mag-ingat ka. Iyan ay hindi magandang bagay. Mukhang napakalakas, at ang ganitong uri ng teknolohiya ay hindi isang bagay na mayroon ang pangkaraniwang mundo. Ito ay para lamang takutin ang mga tao, oh. Natatakot ako na hindi ito kakayanin ng mga normal na practitioner. Medyo nag-aalala si Jenny. 4,666. Bakit hindi natin isama si Jenny para sa paglilitis na ito? Mungkahi niya. Bagamat hindi siya makakatulong sa isang away, dapat ay makakagawa ako ng paraan para harapin ito kung totoo ang bagay na ito. Oo, pupunta rin ako. Ang Natalie ay sabik din na subukan, hindi pa ako nakakita ng ganoong nobelang bagay-bago. Kailangan kong tingnan itong mabuti. Ipapabili ko kay Lolo pagbalik ko. Nakakatuwang tingnan. Hindi. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Terrence. Maasahan si Jenny, ngunit ang Natalie ay isang manggugulo lamang. Hindi niya naiintindihan ang sitwasyon. He shook his head firmly, the two of you can't go. It's too dangerous. Sa lakas mo, wala ka man lang kapangyarihang protektahan ang sarili mo. Kung may mangyari, wala akong magagawa. Sa lakas ni Terrence, dapat niyang protektahan ang sarili niya doon. Kahit na may nangyari, dapat ay may puwang siya para magmanyobra. Ngunit sa pagdaragdag ni na Jenny at Natalie, baka wala na siyang pagkakataong iligtas sila kung nasa panganib sila saan siya iiyak kung may mamamatay. Pero, nag-aalala pa rin si Jenny. Ang matalinong sandata ay isang kagamitan lamang sa pagtatanggol, kaya ayos lang. Ngunit ang laser cannon ni Harry ay masyadong mapanganib. Parang super long range at power nito. Paano kung ginamit ito ng lalaking ito para saktan si Terrence? Noon pa man ay alam na niya na ang kanyang kapatid na Terrence at Harry ay hindi magkasundo. Upang maging mas tumpak, si Harry ang may masamang intensyon. Alam ni Terrence ang tungkol sa napaka-high-tech na mga armas na ito, ngunit hindi niya kailanman makontak ang mga ito, lalo pat maranasan ang mga ito. Lalo na sa bagong uri ng hindi kilalang laser cannon na ito, kung talagang lumaban sila, maaaring hindi nila alam kung saan magsisimula. Kahit na ito ay isang sandali lamang ng kapabayaan at maling paghatol, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Sa aspetong ito, talagang kapakipakinabang si Jenny, hindi pa niya ito nakilala noon, ngunit hanggat nakikita niya kung paano gumagana ang laser cannon, makikita niya ang mga depekto sa napakaikling panahon at makakaisip siya ng isang diskarte para harapin ito, kaya hindi magiging ganap na nasa passive position si Terrence. No buts, there's no space for discussion. You two must stay here and wait for my return. Bihirang magseryoso si Terrence kay Jenny at Natalie. Ang paglalagay sa dalawang babae sa panganib para sa kanyang kapakanan ay isang bagay na hinding-hindi niya papayag. Nang makita ang determinasyon ni Terrence, nagkatinginan sina Jenny at Natalie at walang magawang umiling. Alam nila na hindi sila gaanong makakatulong kay Terrence kung sasama sila sa kanya, at magiging pabigat lang. Paano ito Terrence bro, dalhin mo ito, at kung may mangyari, kontakan si Jenny tutulungan kanya. Habang nagsasalita si Jenny, bigla siyang naglabas ng isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Ano ito? Nagtataka namang lumapit si Natalie sa kanya, habang kumikislap ang mga mata ni Terrence nang makita niya ito. Ang kanyang ekspresyon ay mas nabigla kaysa noong nakita niya ang matalinong baluti at laser cannon. Ang maliit na bagay sa kamay ni Jenny ay isang telepono. May signal ang bagay na ito. Nalaglag ang panga ni Terrence. Speaking of which, may phone pa siya sa Jade Space niya. Ginamit niya ito para lihim na i-film si Joel na pinatay ang kanyang guro, ngunit maliban sa pagkuha ng mga larawan at video, wala itong ibang gamit. Tutal, walang signal sa Sky-class Island. Oo. Hiniling ni Jenny kay Nika na i-order ito mula sa gitnang Chamber of Commerce. Walang signal noong una, ngunit espesyal na binago ito ni Jenny at siya mismo ang nag-set up ng maliit na base station. Sumulat siya ng isang authentication code para magamit ito ng normal.
Gayunpaman, ang saklaw ay limitado sa Western Island dahil ang saklaw ng base station ay maliit lamang. Sabi ni Jenny sa payak na tono. Hindi niya akalain na ang kanyang mga salita ay magkakaroon ng napakalaking epekto sa pandinig ng iba. Sa kabutihang palad, ang mga taong naruroon ay pawang mga katutubo ng Sky-class Island, kaya hindi nila naintindihan ang kanyang sinasabi. So advanced. Si Terence, sa kabilang banda, ay hindi maisara ang kanyang bibig ng mahabang panahon, hindi nakaimik sa walang pakialam na ekspresyon ni Jenny. Ito ay laro ng bata sa kanya, ngunit ito ay isang pantasya sa iba. Hindi bababasa, si Terence mismo ay hindi magawa ito kahit na siya ay binugbog hanggang mamatay. Ang isang telepono ay isang camera lamang sa kanyang mga kamay. Hehe. Wala naman akong masyadong gagawin sa West Island for the past 2 years, kaya nakahanap ako ng mapag-aaralan. Noong una, akala ni Nika ay napakabago nito at gusto niyang tawagan si Jenny kahit na magkahiwalay sila ng isang silid, ngunit pagkatapos ay itinapon niya ito sa isang tabi. Nakangiting sabi ni Jenny. Hindi niyo pa sinabi sa akin kung ano to. What's the point of calling? Nagpanik si Natalie sa gilid, gustong kunin ang telepono at tingnan itong mabuti, ngunit inabot muna ito ni Jenny kay Terence. Ito ay tinatawag na mobile phone. Ito rin ay produkto ng teknolohiya ng sekular na mundo. Ipapaliwanag ko sa iyo ng dahan-dahan mamaya. May isa pa si Nika. Hahayaan kitang paglaruan ito pagbalik natin. Nakangiting sabi ni Jenny. Nako, nako. Noon lamang tumango si Natalie na parang isang curious na sanggol, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa telepono sa buong oras, nagniningning paminsan-minsan. Sa ilalim ng banayad na impluwensya ni Terence, ang babaeng ito ay nalulong na sa sekular na mundo. Well, kung ganoon nga, dadalhin ko ito. Mas madaling makipag-ugnayan sa iyo anumang oras. Sino ang nakakaalam, baka kailangan ko talagang humingi ng tulong sa'yo. Tumango si Terence habang kinukuha ang telepono. Si Jenny ay higit na may kakayahang maging isang tagapayo pagdating sa mga high-tech na armas. Gayunpaman, medyo nag-aalala siya kung maaari pa rin itong gamitin ng normal kapag naabot nila ang mga sinaunang guho ng larangan ng digmaan. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Jenny, bagamat sakop ng maliit na base station na kanyang itinayo ang West Island, mahirap sabihin kung sakop nito ang sinaunang mga guho ng larangan ng digmaan o hindi. Hindi niya alam kung gaano kalayo ang sinaunang mga guho ng larangan ng digmaan mula sa West Island, at malamang na walang signal. Siyempre, mas mabuting dalhin ito kaysa hindi. Kung mayroong signal sa kabilang panig, ito ay magiging isang mahusay na pakikitungo. Wala namang mawawala. Habang nag-uusap sina Terence at Jenny, naglakad na si Harry sa ilalim ng atensyon ng karamihan. Mukhang nag-e-enjoy siya sa pagiging center of attention. Sa totoo lang, si Harry ay palaging isang clown sa harap ng isang weirdo tulad ni Terence. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong magpakitang gilas ng ganito. Bihira para sa kanya na ipakita ang kanyang mukha gamit ang smart armor at ang laser cannon. Ito ay isang hindi pa nagagawang pagkakataon. Hindi ba ito si Terence? May mali ba sa mata ko o nalilito ang isip ko? Bakit nakikita ko ang phone ko? Sa tingin mo ba ito ang secular na mundo kung saan pwede ka pang tumawag? Nakita ni Harry ang telepono sa kamay ni Terence at humagalpak sa tawa. Pakiramdam niya ay superior siya. Pareho silang teknolohikal na produkto, ngunit siya ay may suot na pinakabagong smart armor at laser cannon mula sa Central's Dr. Benjamin II, habang si Terence ay mayroon lamang walang kwentang telepono. Ito ang pagkakaiba. 4,667. Sa kanyang pagtataka, tumingin lang si Terence sa kanya nang walang pakialam at seryosong sumagot, "Oo, kaya ko." "Kaya mo ba?" Terence? Bagay ka talaga, ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. Bakit hindi ka nalang maging komedyante? Tumawa ng malakas si Harry na halos gamulong sa lupa. Anong meron? Nakakatuwa ba? Nakangiting tumingin sa kanya si Terence, huwag mo akong pagtawanan. Bilisan mo at humanap ka ng salamin para tingnan mo ang sarili mo. Ano ang suot mo?
Handa ka na bang magpalit ng career sa Ultraman? Kung ako si Ultraman, sino ang halimaw? Terence, gusto mo bang subukan? Malamig na napa-M si Harry at tinitigan si Terence na may masamang intensyon, sasabihin ko muna ang mga pangit na salita. Pagpasok natin, mas mabuti kung hindi mo ako guluhin. Dahil lahat tayo ay mga disipulo ng 3 pavilion ng North Island, ayoko nang tiisin ang kahihiyan kung pumatay ng kapwa mo disipulo, wala kayong mga mata. Hindi madaling makuha ang smart armor at ang laser cannon, kaya talagang gusto niyang patayin si Terence. Kung tutusin, bihirang pagkakataon ito, ngunit sumuko siya nang maisip niya ang mga utos ng kanyang mga nakatataas. Matapos makita kung gaano nakakatakot ang sentro, hindi siya mangangahas na sumalungat sa kalooban ng misteryosong lalaki kahit na mayroon siyang 10,000 lakas ng loob. Gaano man kalakas ang sandata, hindi maglalakas loob si Harry na labanan ito. Ibinigay sa kanya ng misteryosong lalaki ang sandata, at kung gugustuhin man niya, hindi na kailangang gumawa ng kahit ano ang misteryosong lalaki. Kaya lang niyang kontrolin ang sandata at pagsira sa sarili, at hindi niya alam kung paano siya namatay. Ngunit kung iisipin, binalaan sila ng misteryosong lalaki na huwag pakialaman si Terence, ngunit parehong naunawaan nina Linden at Harry na hindi pa gustong patayin ng mga nakatataas si Terence. Ang kanilang misyon ay pigilan si Terence na maging asawa ni Nika, kaya natural na puntiryahin ang lalaking ito sa panahon ng pagsusulit. Dahil hindi niya ito kayang patayin, mapilayan man lang niya, di ba? Siya ay labis na nagduso mula kay Terence noon kailangan niyang ibalik ang interes. Masasabi ng mga tao sa kanilang paligid na tense ang kapaligiran, ngunit hindi nila maintindihan ang mainit na pag-uusap ni na Terence at Harry. Natarante silang lahat. Ang dalawang lalaking ito ay puno ng karaniwang bokabularyo, at magiging isang himala para sa mga katutubo ng Sky-class Island na maunawaan sila. Hindi man lang nila naintindihan ang pinag-uusapan nila. Ultraman. Ano ito? Sa pagtingin sa mapagmataas na ekspresyon ni Harry, hindi mapigilan ni Terence na mapangiti. Ang matalinong sandata at ang laser cannon ay hindi maaaring maliitin, lalo na ang huli, na isang mamamatay na sandata na ginamit upang pumatay ng mga tao. Pero naisip ng lalaking ito na ito lang ang kaya niyang harapin. Masyado siyang walang muwang. Talaga bang naisip niya na ang lahat ng matataas na antas na magsasaka ay walang silbi? Ang mga normal na nascent Soul Master ay sapat ng nakakatakot, at hindi pa rin alam kung maaari silang mapatay ng laser cannon, lalo pa ang isang tulad ni Terence na higit sa normal na nascent Soul. Parang wala talagang magandang alaala si Harry. Lahat ng pagkalugi na naranasan niya noon ay kinuha ng isang aso. Siya ay isang bihirang weirdo. Ngumiti si Terence, tamad na sayangin ang kanyang hininga kay Harry. Mas gugustuhin niyang gugulin ang kanyang oras sa pakikipag-usap kay Jenny at Natalie. Hindi niya ugali ang mag-aaksaya ng hininga sa isang tanga. Sa gulat ni Terence, narinig niya ang boses ng isang babae. Ano ang Ultraman? May nagkusa talagang kausapin siya. Natigilan si Terence at nilingon ang isang babaeng nakasuot ng belo na dahan-daang papalapit. Kahit na ang kanyang mukha ay hindi malinaw na nakikita, ang kanyang figure ay napakaganda. Kahit na ang maluwag na damit ay hindi maitago ang kanyang magagandang galaw, na nagpapidama sa mga tao ng pagkaawa. Hindi lang si Terence lahat nakatingin sa babae, lalo na sa mga lalaki. Hindi nila maiwasang mapalunok, nag-aapoy ang mga mata. Sina Natalie at Jenny ay parehong napakaganda. Walang normal na babae ang maihahambing sa kanila. Tanging ang prinsesa ng West Island, si Nika, ang may kukumpara sa kanila. Siyempre, sa usaping kagandahan, hindi mas mababa sa kanila ang master ng isla ng West Island na si Ning Xiangling. Kaya lang sobrang nakakasilaw ang kapangyarihan ng sobrang importanteng figure at si Halo, at hindi man lang iniisip ng mga normal na tao ang kanyang kagandahan. Gayunpaman, bagamat ang babaeng lumitaw sa pagkakataong ito ay hindi nagpahayag ng kanyang mukha, ang kanyang figure ay nasa parehong antas na ng Natalie at ng iba pa. Dahil nakasuot siya ng belo, mas kaakit-akit siya kaysa sa Natalie at sa iba pa.
Para sa mga lalaki, ang hindi kilala ay palaging puno ng misteryo at imahinasyon, na ginagawang hindi sila mapigilan. Hoy, maganda! Ako si Harry, ito ang aking God tier armor. Napakalakas nito. Bakit hindi tayo bumuo ng team pagkatapos nating makapasok? Ihahatid kita, at ginagarantiya ko na babalik ka na may buong kargada. Nagniningning ang mga mata ni Harry at naglalaway siya. Hindi niya maitago ang masamang tingin sa mukha niya. Bagamat may mga ganitong dilag din sa harapan niya, hindi siya naglakas loob na hawakan si Natalie. Si Jenny ay malinaw na babae ni Terence. Para kay Nika, kailangan niyang maghintay hanggang sa makapasa siya sa pagsusulit. Ang mga kagandahang ito ay lahat para sa kanya upang tingnan. Ngunit ngayon, isang hindi pamilyar na babae ang biglang lumitaw, isang kahangahangang tao na malamang na hindi gaanong maganda kaysa sa tatlong babae. Paanong hindi nito magagawang mabaliw ang mga tao? Kumunat ang noo ni Linden Shu sa imbitasyon ni Harry, ngunit hindi ito nagsalita matapos makita ang babae. Mula nang maiulat ang plano sa mga nakatataas, si Linden pa rin ang namamahala, ngunit ang aktwal na pinuno ay naging si Harry. Kaya't si Harry ay may ilang masasabi sa mga bagay-bagay, at ito ay isang kasiyahan na magkaroon ng isang magandang babae sa kanya. Ito ay isang bagay na gugustuhin ng sinumang tao, kahit na ang isang hindi kumpletong tao tulad ni Linden ay hindi tumanggi. Oh! Tumingin ang babae sa malababoy na si Harry at walang pag-aalinlangan na tumango. Bumalik siya kay Terence, kung gayon, maaari ba tayong bumuo ng isang pangkat para sa pagsubok ng magkasama? Ang mga salita ay nagdulot ng panibagong kaguluhan, at lahat ng mga lalaki ay tumingin kay Terence ng may inggit at selos, na parang gusto nilang kainin siya ng buhay. Napakaraming magagandang babae ang nakapaligid sa kanya, at ngayon ay may bago na namang nagkusa na kausapin siya. Damn it, sobrang swerte ng batang ito sa mga babae. Nagkaroon ba ng hustisya dito? Paano kaya nila, mga asong nag-iisang walang pakialam, matitiis ito? Kumunat ang noo ni Terence at muling tumingin sa babaeng nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung bakit gusto nitong makipag-team sa kanya ng walang dahilan. 4,668. I'm sorry, I'm not interested in forming a party. Tumanggi si Terence sa harap ng lahat ng walang pag-aalinlangan. F***sake. Nababaliw na ang lahat sentimo nakapagtataka na ang babae ang nagpasimula ng pag-uusap, at tinanggihan lang siya ni Terence ng walang pag-iisip. Ano ito? Oh! Hindi napigilan ng dalaga ang bahagyang pagkadismaya. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Terence ng ilang segundo ngunit hindi nagpatuloy. Marahil ay napagtanto niya na ito ay masyadong kakaiba na saktan si Terence ng ganito. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit nagkatinginan ang lahat ay bagaman hindi natuloy ang pakikipagtambalan ng dalaga kay Terence, hindi siya umalis pagkatapos na tanggihan. Sa halip, sumabay siya sa agos at pumila sa likod ni Terence. Talagang hindi nakapagsalita ang mga tao. Beauty, ang batang ito ay isang bulag na hindi alam kung ano ang makakabuti para sa kanya. Bakit hindi mo na lang siya pansinin at isaalang-alang ako? Ang lakas ko ay hindi maikukumpara sa isang birdadong una na tulad nito. Ginagarantiya ko na matutupad ang iyong mga hiling, paano? Hindi pa rin sumuko si Harry habang nakasunod siya sa likod ng dalaga. Gayunpaman, hindi siya sinagot ng dalaga. Patuloy siyang pumila sa likod ni Terence, tinitingnan si Terence paminsan-minsan, na para bang may iniisip siya. Hindi maiwasan ni Terence na medyo hindi komportable sa pares ng mga mata na ito na nakatingin sa kanya mula sa likuran. Hindi niya maiwasang maging alerto. Anong ginagawa ng babaeng ito? Bakit parang may iba siyang pinupuntirya? Sina Natalie at Jenny ay nakatingin din sa babae habang sinusuri niya si Terence, tumatawa paminsan-minsan. Hindi man lang nila inisip ang hindi inaasahang pag-uugali ng dalaga, pero na-curious sila. Habang nag-uusap sila ay nakapila na sila sa harap ng transmitting formation. Ito ang gilid na patio ng Isla Masters Palace, na mahigpit na binabantayan. Ang mga eksperto sa West Island ay nasa lahat ng dako.
Bagamat lahat sila ay babaeng cultivator, walang nang ahas na maging padalos-dalos dahil sa kanilang kahangahangang aura. Sige, pagkatapos mong ma-verify ang iyong identity, pumila ka na para sa teleportation. Good luck! Pagkatapos magsalita ni Divina, tumabi siya at iniwan ang iba sa dalawang deacon ng West Island. Ang isa ay namamahala sa pag-verify ng pagkakakilanlan at ang isa ay namamahala sa paggabay sa teleportasyon. Walang nang-ahas na magdulot ng anumang gulo sa oras na ito, at natural, hindi magkakaroon ng anumang kaguluhan. Ang lahat ay nag-teleport sa maayos na paraan, at hindi nagtagal ay si Terence na. Nang matapos niyang suriin ang kanyang pagkakakilanlan at handa nang pumasok sa teleportation array, sa wakas ay nalaman na niya ang pagkakakilanlan ng babaeng nakatalukbong sa kanyang likuran. Ang pangalan ng batang babae ay Remeline, at siya ay isang estudyante mula sa Morning Pride Yellow Class Women's Academy ng East Continent. Gayunpaman, hindi niya alam kung siya ay isang disipulo ni Vice Principal Vanessa. Dahil nagawa niyang sundan sila sa West Island, hindi dapat masyadong mababa ang status niya. Little junior brother, kaya mo yan. Hinihintay ka na ni Nika at ng iba pa sa amin. Ikinaway ni Natalie ang kanyang mga kamay nang makita niya si Terence na naglalakad papunta sa teleportation formation, ngunit mabilis niyang napagtanto ang nakatagong kahulugan matapos makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence. Namula siya agad. Hinihintay ni Nika si Terence na maging asawa niya, ano pa ang hinihintay niya? Mag-ingat ka, Terence bro, makipag-ugnayan kay Jenny. Si Jenny, sa kabilang banda, ay tumatawag sa telepono. Nataranta ang lahat sa paligid. Ang mga sinaunang guho ng larangan ng digmaan ay ganap na nakahiwalay sa West Island, at maaari lamang silang pumasok at umalis sa pamamagitan ng teleportation formation. Paano nila makontak ang isa't isa anumang oras? Nanaginip ba siya? Huwag kang mag-alala at hintayin mo na lang akong bumalik. Ngumiti si Terence at kumaway sa dalawang babae bago tumalikod at pumasok sa portal. Luminggalinga siya, hindi kasing laki ng inaakala niya ang Porma Sion, at mas maliit pa ito kaysa sa mga napagdaanan niya noon. Maaari lamang itong maghatid ng isang tao sa isang pagkakataon, at ang espesyal na bagay ay ang mga nakita niya noon ay gumamit ng chi mula sa espiritong si Jade bilang enerhiya, ngunit ang isang ito ay nangangailangan ng chi, ito ang mga kalamangan at kahinaan ng dalawa. Dahan daw ang inilipat ni Terence ang kanyang chi sa stone slab sa gitna, na nag-activate ng portal. Dahil kasi simula pa lang ng pagsusulit, hindi nangangailangan ng maraming chi ang portal, at ganap itong na-activate pagkatapos ng ilang sandali. Pakiramdam ni Terence ay lumabo ang kanyang paningin, at ang kanyang paligid ay lubos na nag-iba. Ang sinaunang larangan ng digmaan. Nasa formation pa rin si Terence, ngunit naramdaman na niya ang nakakatakot na aura na dumarating sa kanya. Ang lahat ng uri ng layunin ng pagpatay, puot, at kabangisan ay pinaghalo. Sa ilalim ng gayong nakakatakot na presyon, ang mga mahihina ay hindi na makahinga, lalo pat lumabas. Gaya ng inaasahan, ito ay isang arena na espesyal na ginawa para sa mga eksperto. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay talagang hindi walang kabuluhan. Iniskan ni Terence ang kanyang paligid pagkatapos lumabas sa formation, wala siyang makitang kakaiba sa lugar na ito, maliban sa presensya na nasa lahat ng dako. Ito ay isang makitid na lambak mula sa kalupaan, at maliban sa mga bangin sa magkabilang panig, naroon lamang ang kulay abong kalangitan. Sa oras na ito, hindi umaalis ang mga taong na-teleport dito, dahil may dalawang babaeng cultivator mula sa West Island na nagbabantay sa exit ng teleportation array. Sa paghusga sa kanilang mga aura, pareho silang nasa tuktok ng orihinal na antas. Obvious naman na maaga silang pinadala dito at parang may sasabihin. Pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga kalahok ay nag-teleport. Nang lumitaw ang lahat sa canyon, sinabi ng isa sa mga babaeng magsasaka, maghihintay kami sa iyo dito sa loob ng 1 buwan. Pagbalik mo, gagabayan ka namin sa pag-atake sa formation core. Kung tungkol sa iba pang mga bagay, maaari ka lamang umasa para sa pinakamahusay. Agad na naunawaan ng lahat na ang dalawang babaeng cultivator ay natatakot na magkaroon ng away sa teleportation formation, kaya sila ay ipinadala upang mangasiwa at mapanatili ang kaayusan.
Gayunpaman, walang mali dito. Ang susi sa pagsubok sa West Island ay ang teleportation array. Kapag nabigo o nasira ang teleportation array, wala nang paraan upang makapasok muli sa sinaunang pagkasira ng larangan ng digmaan. Kahit sino ay maglalagay ng malaking diin sa pagprotekta nito. Kung ang isang tao na may lihim na motibo ay gumawa ng isang bagay na nakapipinsala sa iba nang hindi nakikinabang sa kanilang sarili, ito ay isang malaking kawalan para sa West Island. Bukod dito, may isa pang punto. Kapag naabot na nito ang mga huling yugto ng paglilitis, ang ilang mga tao ay maiipit dito dahil nalampasan nila ang oras ng teleportasyon. Mahirap tiyakin na wala silang lihim na motibo. Baka atakihin pa nila ang iba na may layuning hilahin ang iba kasama nila. Kung nangyari iyon, ang kahulugan ng paglilitis ay tuluyang mawawala. Sa oras na iyon, paano nila ito ipapaliwanag sa iba pang puwersa sa West Island? Kung tutuusin, ito ang mga elite ng kani-kanilang isla. Kung namatay sila dito dahil hindi sila kasing galing ng iba, wala nang masabi. Gayunpaman, kung ito ang dahilan na naging sanhi ng pagkamatay ng lahat kasama nila, kung gayon kahit na ano, hindi ito makatuwiran. Sa oras na iyon, ang West Island ay tiyak na magiging target ng pampublikong kritisismo. Kung sakali, si Divina ay espesyal na nagpadala ng 2 nascent soul stage expert para bantayan ang lugar na ito. Ito na ang pinakamalakas na puwersa sa mga taong kalahok sa paglilitis, sapat na upang magkaroon ng epektong nagpapaudlot. 4,669. Nagkatinginan ng lahat at tahimik na nagkalkula. Pagkatapos, naglakad sila patungo sa exit sa magkabilang gilid ng kanyan. Mula sa sandaling ito, sila ay kakompetensya. Kahit na walang malaking premyo tulad ng prinsesa ng West Island, kailangan nilang maging lubhang mapagbantay pagdating sa mga kayamanan. Ang mga bagay tulad ng pagpatay at pagnanakaw ng mga kayamanan ay matagal nang naging karaniwan, kaya kailangan nilang maging magbantay. Kuya Ford, bakit hindi tayong tatlo ang magsama? Dinala ni Wenhan si Eliza at lumapit kay Terence. Ito ay isang natural na bagay na gawin sa kanilang relasyon. Ayos lang ako, pero Kuya Wenhan, sigurado ka bang bagay ito? Si Terence naman ay tumingin sa dalawa na may pilyong ekspresyon. Namula si Wenhan. Ang pagsubok ay isang bihirang pagkakataon para sa kanya at ni Eliza na mapag-isa. Marahil ang isang pagsubok ay maaaring mabilis na uminit ang kanilang relasyon. Ito ang pinangarap niya. Kung si Terence ay third wheel sa proseso, mahirap sabihin. Ligtas silang tatlo na magkasama, ngunit sayang ang magandang pagkakataon. Sinabi rin ni Wenhan na si Eliza, ang anak ng hari ng bangka, ay walang kakulangan ng mga manliligaw. Kung palalampasan niya ang pagkakataong ito, baka hindi na siya makahanap ng isa pang pagkakataon para malinang ang damdamin sa hinaharap. Palihim na sumulyap si Wenhan kay Eliza at nakitang bahagyang namumula ang kanyang mukha. Ibinaba niya ang ulo niya at hindi nagsalita. Saglit, hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin. Tacit consent ba ito o nahihiya lang siya? Siyempre, ito ay isang tahimik na pagsang-ayon. Si Wenhan ay isang bystander, ngunit malinaw na nakita ito ni Terence. Tumawa siya, actually, may importante akong gagawin this time. Maghiwalay na tayo. Mag-ingat kayong dalawa sa inyong kaligtasan. Aalis muna ako. Ang paglikha ng pagkakataon para kay Wenhan ay isang bahagi lamang nito, ngunit ang pangunahing bagay ay ayaw ni Terence na i-drag siya dito. Hindi naniniwala si Terence na bibitawan ni Harry ang pagkakataong harapin siya pagkatapos makuha ang mga kagamitan sa teknolohiya. Ay, sige. Kuya Ford, ikaw din bahala. Mabilis na naunawaan ni Wenhan at tumango. Hindi niya maiwasang matuwa. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong mapag-isa ang kanyang syota. Isa itong pagkakataong ipinadala ng langit. Tumawa at kumaway si Terence sa dalawa bago umalis. Matapos humiwalay kay Wenhan, lumingalinga si Terence sa paligid at pumili ng labasan. Makalipas ang ilang hakbang ay napansin niyang may sumusunod sa kanya. Si Remilyn iyon. Hindi maiwasan ni Terence na lumingon sa kanya, nakasimangot. Ano bang pinagkakaabalahan ng babaeng ito?
Nagliwanag ang mga mata ni Remilyn nang makita niya ang mga mata ni Terence sa kanya. Magsasalita pa sana siya nang may hamarang sa kanya, "Miss Wu, ayaw mo talagang makipagtambal sa akin. Bakit hindi mo iniisip iyon? Kapag dumating ang panahon, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan na kailangan mo, at pakikitunguhan kitang mabuti." Si Harry ay kumikilos pa rin na parang pervert, hinahabol si Remilyn kahit dumating na sila. Parang natulala talaga ang lalaking ito sa kanya. Sa kanyang diksyonaryo, ang pagkuha ng mga babae ay tungkol sa paggamit ng walang hiyang estilo. Kapag nahanap mo na ang target, mananatili ka dito tulad ng plaster ng balat ng aso at hindi bibitawan hanggang sa maabot mo ang iyong layunin. I'm sorry, dapat humanap ka ng iba. Ang ugali ni Remilyn sa pagkakataong ito ay hindi na malabo gaya ng dati. Siya ay tiyak na umiling at tumanggi. Ako. Ayaw sumuko ni Harry. May gusto pa sana siyang sabihin, ngunit bahagyang umubo si Lindan. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkainip. Hindi siya tumutol na bumuo ng isang koponan kasama ang isang magandang babae tulad ni Remilyn, ngunit ang ugali ni Harry ay ikinagalit niya. Lumapit lang ito sa kanya at nakakapit na siya sa isang babae. Anong kalokohan ang ginagawa niya? Walang pagpipilian si Harry kundi ang tumigil sa kanyang mga landas. Siya ang pangunahing puwersa sa operasyong ito, ngunit si Linden pa rin ang kanyang nakatataas. Kung gagawin niyang hindi masaya ang young master na si Shu, maaari niya itong patayin sa isang salita, hindi niya kayang guluhin siya. Nakita ni Terence ang sitwasyon sa likod niya at ngumiti ng walang pakialam. Lumayo siya, tamad na maging busybody. Gayunpaman, biglang tumakbo si Remilyn palapit sa kanya. Wala siyang pakialam sa pagtataka ng mga tao sa paligid niya. Inabot niya at hinaila ang shirt ni Terence. Nakakunot ang noo ni Terence habang nakatingin sa nakakaawang mukha ni Remilyn. Hindi siya katulad ni Harry, na hindi maigalaw ang kanyang mga paa nang makita ang isang magandang babae. He said in an unhappy tone, "What do you want? I don't have the time to be a dumb rich guy. If you want to hook up with a dumb rich guy, go find that guy. Can't you see that he's so proactive? Ano ang rich kid?" Napakurap-kurap si Remilyn sa pagkalito at nilingon ang nahihiya na si Harry. Nagtataka siyang tumingin kay Terence, "Is his name dumb rich guy?" Pero hindi ba niya sinabi na ang pangalan niya ay Harry nang magpakilala siya? Umiling si Terence, hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ano ang mali sa babaeng ito? Talagang tanga ba siya o nagkukunwari lang? Bagamat wala siyang naramdamang banta sa ngayon, kahit anong tingin niya rito, tiyak na may lihim na motibo ang babaeng ito. Moherf asterisk hacker. Terence, you dare call me a rich kid? Sasabugin kita ng kanyan. Narinig ni Harry ang lahat at napatalon siya sa galit, kahit na itinutok ang kanyang laser cannon kay Terence, pinaputok niya sana kung hindi dahil sa mga utos mula sa itaas. Ang pagsasagawa ng inisyatiba na patulan ang isang babae at ang pakikipag-ugnay sa isang mayamang lalaki ay dalawang magkaibang bagay. Walang taong matutuwa na marinig ito, lalo na kapag ang kumpiyansa ni Harry ay nasa tuktok nito. Sa pagtutok ng laser cannon sa kanya, nakaramdam si Terence ng kakaibang sensasyon. Matagal na mula noong nakaramdam siya ng pananakot ni Harry. Hindi niya mapabayaan ang kanyang pagbabantay sa laser cannon. Siya ay medyo natakot, ngunit sa panlabas, si Terence ay binigyan lamang ng masamang tingin si Harry. Hindi siya mapakali sa kanya. Sumabog sa galit si Harry. Bago ito, hindi siya pinansin ni Terence na parang siya ay higit sa lahat, at wala siyang pagpipilian kundi tiisin ito. Pero ngayong nasa kamay na niya ang laser cannon at smart armor, how dare he act like this? Hindi man lang alam ng bastard na ito kung paano siya mamamatay. Huwag kang ang makulit, bata. Kung hindi lang binabantayan tayo ng mga taga West Island, siguradong masisira kita ng isang shot lang. Itinuro ni Harry ang kanyang gitnang daliri kay Judy, "Pretty lady, mas mabuting huwag mo nang hanapin ang batang ito. Siya ay isang baiting at hindi alam kung paano pahalagahan ka. Mas mabuting sundan mo ako."
Hindi man lang napansin ni Harry ang malamig na hangin sa likuran niya habang nagsasalita siya. Napakatanga niya para tawagin ang isang baiting sa harap ni Linden, para siyang tinatawag na kalbong asno ang isang monghe. Ayoko. Mariin pa ring umiling si Remelin. Nakakatakot talaga ang kagamitan ni Harry. Noong una ay interesado siya sa kanya, ngunit masyadong halata na tulala ito. Ang sino mang may mata ay hindi magiging interesado sa kanya. 4,670. Sok! Napaawang ang bibig ni Harry. Naramdaman niya ang hindi magiliw na tingin ni Linden mula sa kanyang likuran. Nanginginig siya at mabilis na tumalikod para umalis. Ang mga nakatataas ay gumugol ng labis na pagsisikap upang makuha siya ng sobrang kagamitan tulad ng laser cannon at ang smart armor, hindi para sa kanya na pumunta dito at kunin ang mga babae. Kung hindi siya makakakuha ng isang babae, mas mabuting magmadali siya at mangolekta ng ilang mga kayamanan. Limitado ang oras, at hindi niya magawang magtagal. Kung si Terence ang nakakuha ng unang premyo sa pagkakataong ito, sino ang nakakaalam kung paano siya parurusahan ng mga nakatataas? Matapos alisin si Harry, ang nakakainis na langaw, nakahinga ng maluwag si Remelin. Ngunit agad na sinabi ni Terence, kung gayon, aalis na ako. Kung wala, huwag mo na akong sundan. Kung hindi, iisipin kung wala kang pakinabang. Sandali lang. Nag-aalalang sigaw ni Remelin. Ano pa bang gusto mo? Talagang naiinip na si Terence sa pagkakataong ito. Talagang hindi niya maintindihan kung bakit daw maikit ang babaeng ito sa kanya. Tumingin siya sa kanya at sinabing, wala akong oras makipag-usap sa iyo ngayon. See you again. Dahil doon, pumakbang pasulong si Terence, ang kanyang instincts ay nagsasabi sa kanya na ang babaeng ito ay magdadala sa kanya sa gulo kapag siya ay dumaikit sa kanya. Hindi niya kayang matalo ang pagsubok na ito, at wala siyang oras na mag-aksaya sa kanya. Mayroon kang 5 elementong konstitusyon. Biglang tanong ni Remelin. Ano? Napahinto si Terence sa kanyang kinatatayuan sa gulat. Hindi niya namamalayan ang paligid at sinigurado niyang walang pumapansin sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang kanyang mga mata kay Remelin at muling sinuri ito. Ang babaeng ito mula sa kontinente ng silangan ay nakikita ang kanyang espiritual na mga ugat sa isang tingin. Mayroon ba siyang malakas na daya sa lugar na ito? Bagamat hindi isang malaking bagay na ipaalam sa mga tao na ang mismong ugat ng espiritu ay hindi isang banta, ito ay isang malaking sorpresa pa rin. Pagkatapos ng lahat, nangangailangan ito ng isang napaka-propesyonal na tool upang subukan ito. Hindi pa nakarinig si Terence ng isang talentong tulad nito na makikita sa isang tingin. Nagulat si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Anong 5 elemento ng konstitusyon? Ano yun? Ang mga espiritual na ugat ng lahat ng mga katangian, sa mga termino ng karaniwang tao, ay ang konstitusyon ng 5 elemento. Tinitigan ni Remelin si Terence, na parang kinumpirma na niya ito. Common. Napaawang ang bibig ni Terence dahil alam niyang hindi na niya ito may tatago sa kanya. Pinalaki niya si Remelin at sinabing, sa tingin ko iyon ang tinatawag ng karaniwang mundo. Walang sino man sa Sky Class Island ang nagsasalita tungkol sa 5 elementong konstitusyon. Sige, iyon ang tawag sa secular na mundo. Talagang tumango si Remelin at inamin ito. Alam mo ang tungkol sa secular na mundo. Muling nagulat si Terence, sinusuri lang niya ito nang hindi niya malay, ngunit hindi niya inaasahan na makakakuha ng ganoong nakakagulat na resulta. Ang babaeng ito mula sa East Continent ay lalong nagiging kakaiba. Lalapit siya sa kanya ng walang dahilan, at nakita pa niya ang kanyang 5 elementong konstitusyon. Alam na ito ang tinatawag ng karaniwang mundo. Sa napakaraming kaina-hinalang punto na pinaghalo, kahit sino ay makakahanap ng kakaiba. Hindi maiwasan ni Terence na magtaka kung ang babaeng ito ay ipinadala ng ilang organisasyon para mapalapit sa kanya ng kusa. Alam ko. Muling tumango si Remelin. Puno pa rin ng hinala ang mga mata ni Terence. Maraming tao sa Sky Class Island na may alam tungkol sa Common World, ngunit hindi alam ng marami kung ano ang tinatawag ng Common World na 5-element body. Kung gayon hindi mo alam kung ano ang Ultraman. Ano ang ibig niyang sabihin ng mayaman? Sino ka ba? I really don't know.
Narinig ko lang sa iba ang tungkol sa secular na mundo. Sinabi niya sa akin na mayroon kang 5-element constitution, kaya pumunta ako sa iyo para kumpirmahin ito. Nakakagulat ang mga salita ni Remilyn. Siya. Sino siya? Nagulat si Terence, mas nakakagulat pa ito kaysa sa katotohanan na mayroon siyang cheat na nakakakita sa ugat ng kanyang espiritu. Sa mga sinasabi ng babaeng ito, may kilala siyang pamilyar sa kanya. Hindi ko alam ang eksaktong pagkakakilanlan niya. Siya ay isang babae lamang na na-teleport sa kontinente ng silangan mula sa secular na mundo. Napapikit si Remilyn at sinabing, kung nagsasabi man siya ng totoo o may itinatago, walang nakakaalam. Ano? Kahit na ang karaniwang kalmado na si Terence ay hindi maiwasang mabigla sa mga salita, kaunti lamang ang mga tao na nag-teleport sa Sky-class island mula sa karaniwang mundo, at habang mayroong maraming mga kaaway at hindi nauugnay na mga tagalabas, kung ang target ay isang babae, ang target na hanay ay magiging napakaliit, maaaring isa ito sa ilang taong malapit sa kanya. Mula sa secular na mundo hanggang sa Sky Island, ang pinakamagandang lugar para sa isang babae ay ang West Island, na sinusundan ng North at Middle Islands. Kung kailangan niyang hanapin ang pinakamasamang lugar para gumuhit, ito ay ang magulong South Continent at ang makapangyarihan at misteryosong East Continent. Maswerte lang si Melissa na nakilala niya ang makadiyos na madre ni Donghai, kung hindi ay mas masahol pa ang kalagayan niya kaysa ngayon. Hindi napigilan ni Terence na kabahan sa pag-iisip ang babaeng ito mula sa karaniwang mundo ay marahil ang kanyang kasintahan, kung hindi ay hindi niya ito babanggitin, lalo na ang 5 elemento ng konstitusyon. Huminga ng malalim si Terence, pinakalma ang sarili bago nagpatuloy, ano ang pangalan niya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang pagkatapos niyang ipadala sa East Continent, maswerte siya noong una at natanggap siya ng ipinagmamalaki naming college women's. Gayunpaman, hindi masyadong maganda ang sitwasyon niya pagkatapos noon. Sabi ni Remilyn habang nakatingin sa nagbabagong ekspresyon ni Terence. Anong ibig mong sabihin na hindi maganda? Sumikip ang puso ni Terence. Dahil hindi nagtagal, nasaktan niya ang isang taong hindi niya dapat nasaktan. Ito ay apo ng isa sa mga vice principal ng aming ipinagmamalaki sa morning school. Kaya, napilitan siyang pumunta sa piitan na may krimen. Pagkatapos ng pagpapahirap, sinabi niya lahat ng kaya niya at hindi niya masabi. Dahil din dito na alam ko ang tungkol sayo. Sabi ni Remilyn sa matapat na tono. Ano? Nagulat si Terence. Alam niyang delikadong lugar ang East Continent, kahit pumasok na siya sa school, where is she? Ano ang hitsura niya? Paano ko malalaman? Hindi ko siya pinansin noong una, at pagkatapos noon, binugbog siya ng hindi na makilala. Siyempre, hindi ko makita ng malinaw. Umiling si Remilyn at sinabing, ito. Ang puso ni Terence ay nag-aapoy sa pagkabalisa. Buti sana kung outsider ang babaeng ito na walang kinalaman sa kanya, pero ang problema ay baka girlfriend niya ito. Paano mananatiling kalmado si Terence matapos itong marinig? Sa kabutihang palad, hindi niya dinala ang espiritual na ibon sa pagkakataong ito. Kung hindi, maaaring direktang lumipad siya mula sa West Island patungo sa East Province sa Impulse. Nang makita ang kaba na ekspresyon ni Terence, si Remilyn naman ang nagulat. Nag-aalala lang siya tungkol sa 5 elementong konstitusyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala ang kaba niya. May nangyari ba dito? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.